Matindi. Oh, ito naman. Pag-usapan na rin natin, mga kababayan. Ito medyo ano ako dito, gigil na gigil eh. Itong si Solgen Maynard Guevara na dating DOJ Secretary nitong si Digong Duterte, mga kababayan, dapat na bang sibakin ito ni PBBM? Akalain yung mga ka-GP Fanatics, tinanggihan niya po na maging abogado ng ating lahat ng mga umaresto, nag-participate sa pag-aresto kay Digong Duterte. Sino-sino yung mga yon? Siyempre si Torre, siyempre si John Vic Rimulya, si Anyo, at si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ayon kay Rimulya, sila yung nag-craft ng pag-aresto dito kay Digong. Mga kababayan, sa pagtanggi nitong ni Maynard Guevara, parang iba po yung tingin ko dito. Pero bago tayo mag-reaction, pakinggan muna natin yung interview kay dating Judge Carpio. Teka lang. Okay. Ano bang ibig sabihin pag sinabing recuse? Oo. Recuse means hindi siya sasali. He will not participate as counsel. Opo. He will not appear as counsel for the respondents. Yung respondents dito, sila DILG Secretary Remulla, sila General Torre, yung mga nag-aresto nag-surrender kay Duterte to the ICC. So sabi niya, hindi ko kayong pwede i-defend. Okay. Maghanap kayo ng ibang abogado. Naku po. Oo. So ano ba yon? Is that a big factor sa kaso kung ang mismong supposed abogado ng gobyerno ay umatras? Para, kasi sa optic. No. Tingin ko, sabi ni Netbegs, bahag ang buntot ni Guevara kaya dapat mag-resign na siya for delikadesa. I don't think that he is afraid of something. But the thing is, mga kababayan, he is contradicting the decision of our administration. Kasi sabi niya, according kay Maynard Guevara, we are not, ICC has not jurisdiction over us. Ibig sabihin, mga kababayan, kinakalaban niya po yung ginawa ng gobyerno. Siya ay antaliwas doon. Diba? So paano, how could you defend a person or people na naniniwala sa kabilang side, ikaw nasa kabilang side? Mahirap ata yun. Diba? So, kasi kung kinakalaban mo yung boss mo, tama ka, you better resign. Diba? Justice, hindi magandang tingnan eh. Talagang gagamitin ng kabilang kampo eh. Pangalawa, At talagang masama, napakasama nangyari, no? Opo. Dahil sinabi niya wala raw jurisdiction ng ICC. Yun nga ang position ng government ngayon na linipat nila dahil the ICC should take over under Republic Act 9851, no? The government authorities have the option to surrender the accused to the ICC because ando na, may warrant of arrest na sa ICC. So, sinasabi niya mali yung ginawa ng gobyerno. Yung boss niya mali raw. Kaya nga eh. Duterte ito si Guevara kasi he was the DOJ secretary back then during the Duterte administration, if I'm not mistaken. Justice, Pero wait muna, linawin muna natin, kasi kakakausap lang namin Justice kay Yusek Claire Castro. Linawin po natin, ang stance ng gobyerno, hindi po ICC, kung hindi Interpol. Nilinaw sa amin kanina na, hindi, pareho lang naman sila. Sabi din naman ng Presidente, walang jurisdiction yung ICC. Hindi kami nakikipag-cooperate sa ICC. Nakikipag-cooperate kami sa Interpol. O para lang malinaw. Sige, partner, go ahead, proceed. Pag sinabi mo nag-cooperate ka sa Interpol dahil may warrant of arrest ang ICC, tire-recognize mo na rin. Kasi pag sinasabi mo walang jurisdiction, bakit mo i-surrender yung tao?
Tama din, tama din. Oo. So balik lang ako. So, yung Oo. semantics na yan, hindi maganda Yun na yan. nga They will become self-contradictory yan. Okay. Ako naniniwala, mga kababayan, na meron din, meron ding pagkukulang ang administrasyon. Bakit kamo? Hindi ko tinitira ang administrasyon pero dun tayo sa nakikita natin. Kasi, yes indeed, mga kababayan, kahit anong gawin natin, wag na natin pagtakpan na talagang, syempre, para medyo hindi halata, kunwari, ang sinunod nila yung Interpol. Pero, mga kababayan, kung iisipin natin, balikan lang natin hindi pa natin isama yung Interpol. Doon lang muna tayo sa ICC. Kung sinasabi ng Supreme Court Justice 15-0, yung ruling nila is meron pa ring jurisdiction ng ICC sa atin nung tayo po ay kasama sa Rome Statute before the withdrawal. Therefore, mga kababayan, tayo ay talaga makikipagtulungan sa kanila. I don't know kung bakit ginagamit ng semantics or drama ng administrasyon na hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. Where in fact, si DILG Secretary Rimulya ang nagsabi na they crafted the arrest of former President Duterte. So dapat mga kababayan, magkaroon tayo ng maging certain sila sa kanilang mga sagot. Sabi nga ni Justice Carpio, it's a self-contradictory dun sa kanilang statement kapag ganyan yung ginagawa nila. So dapat buhos kung buhos, huwag na silang matakot sa mga Duterte. Ganun lang yun eh. Nandun na si Digong, matatakot pa ba tayo? Correct. They just say, recognize mo na rin. Kasi pag sinasabi mo walang jurisdiction, bakit mo i-surrender yung tao? Tama din. So balik lang ako. So, yung semantics na yan, hindi maganda Yun na yan. nga They will become self-contradictory yan. Mabuti pa, they just say na sinunod namin, we cooperated with Interpol which received the warrant of arrest. So, doon na nila questionin yung warrant of arrest ng ICC sa ICC. Ayun, Tama. Si Partner, go. Ang tanong ko, Justice, yung sinasabi, balik tayo dun sa recuse. Allowed ba yun ng batas? Allowed ba yun na mag-recuse ang Solgen? At anong basihan kung sakali? Hindi po ba kinakailangan na kung ayaw niya mag-participate, mag-resign na lang siya? Tama. Well, allowed yan dahil if you took a contrary position at saka you do not believe in defending your client, you can recuse, no? Hindi ka naman pwedeng you will be forced to defend somebody you don't believe you should be defending. Pero yun nga, ang problema niyan, yung boss niya sinabi surrender si yan nga po. Duterte. Dapat ang trabaho niya is to defend that. At saka may basis naman. Meron namang Republic Act 9851. At saka yung Supreme Court natin. Doon ako naaasar kay Maynard Guevara. Mga kababayan, meron tayong Republic Act 9851 which sinasabi doon na talagang kahit pagbalik-balik ta rin ng mundo, tayo ay naging member ng ICC. At ang pinag-uusapan dito, yung kaso ni Digong where we are a member of the ICC just before the withdrawal. Diba? Wala namang kaso na isinampa right after na tayo ay nag-withdraw na sa ICC. Wala tayong pag-uusapan doon. Mga tanga lang talaga yung mga nagpapaliwanag ng mga DDS na wala na tayong jurisdiction. Kahit yung mga abogado, si Panelo, Torion, Rodriguez, mga jutang mismo, unanimous sila, sinabi nila, obligado pa rin tayo to cooperate with the ICC for... Kuko Touch, salamat at syempre nalinawan kayo. Tama naman, di ba? Kung ang kababayan natin mismo ang tinatarantado, wag nating kampihan. Diba? Bakit mamamahalin ang isang taong mahirap mahalin? Yung sarili nga niyang teritoryo sa sarili niyang bansa, ayaw niyang mahalin eh. Ito pa isang narrative na nakita ko. Isang foreigner, sinabi niya gano'n, nagtataka lang ako sa mga Pilipino na nasa Netherlands at saka yung mga sumusuporta pa kay Digong. Bakit nila pinagtatanggol yung isang taong murderer ng kanilang kababayan?
Di ba? Nakakapagtaka talaga. Siguro, hindi siguro nila naranasan na mawalan ng pamilya. Like anak na hindi natin pinag-uusapan dito yung mga namatay na may kinalaman sa droga. 'Di ba? Alisin na lang natin 'yon para walang argumento. Doon tayo sa mga namatay dahil pinatay. Agaya nila Kian de los Santos, 'di ba? Yung Arnaiz, yung mga bata pa na below 3 years old, 5 years old na mga namatay. 'Yun ang mahirap eh. Nadadama yun, tapos sasabihin lang ni Bato, shit happens. Anak ng teteng. For crimes committed while we were a member. Lahat naman ito committed while we were a member and even before we were a member. So, may base. Sinabi na ng Supreme Court we Opo. remain obligated for acts committed while we were a member of the ICC. So, malabo yung yung position niya. Yeah. May decision ng Supreme Court He can easily say na, well, sinabi ng Supreme Court, so I will have to follow the Supreme Court na may jurisdiction ng ICC. po. Pero Justice, is this a fatal blow to the argument of the government? Yung paglihis ng Solicitor General, fatal ba 'yon o hindi kaya pa ring lusutan? The most meaningful evolution. So, Aljan Guevara. Hindi naman fatal dahil pwede naman, ang problema lang, maghanap ngayon yung mga sila Secretary Remulla, si Gerald Torre, maghanap sila ng ibang abogado kasi somebody has to defend their position, no? So maghanap sila. Sinong kukunin nila sa gobyerno? Kukunin nila yung OSG, yung Government Corporate Council, hindi naman expertise nila ito. So they will have to look for a private lawyer to defend them now. At saka hindi talaga maganda tingnan because that means kahit na yung abogado mo, sarili mong abogado, does not believe that what you did was legal. Exactly. So talagang masamang masamang implikasyon talaga 'yon. May kumbaga mga kababayan, may backlash, 'di ba? Kasi hindi naniniwala sa yung sarili mong abogado eh. Sa tingin niya may mali kayo. Oh, doon pa lang meron na tayong mag-iisip kung sino yung kalaban. O bakit yung abogado mo nga hindi naniniwala sa inyo eh. Tayo diyan. optics yan ang sama. Pero pwedeng gamitin po yun ang kabilang kampo. Sabihin nila sa korte. Gagamitin nila. Sabihin nila, yung abogado mo nga, hindi naniniwala sa inyo. Yun na nga eh. So, pero... Masama, partner. Masama. I wonder anong gagawin ng presidente. But the president can always naman... Ang presidente naman, Justice, pwede niyang i-fire, ano? Sabi niya, wala ka, sinisira mo yung diskarte namin eh. So, dapat, i-fire na yan, di ba? Either i-fire o mag-resign. Anak ng teteng, mga kababayan, bakit ako galit na galit dito? Sorry to stop you. To stop the video first. Ganito, mga kababayan. Unang-una, si Sergeant Guevara, Maynard Guevara, hindi ba kayo nakakahalata? Tanong ko lang sa inyo, wala kayo nahalata. Kasi ito, matagal ko na itong inaantay. Matagal ko nang inaantay na magsalita ito against the Dutertes. Diba, there are many instances in events na talagang sinisiraan nila ang Pangulong Bongbong Marcos. Sinasabihan that sila ay nasa PIDEA leaks, bangag, adik, at kung ano-ano pang mga paratang. Even First Lady Liza. Mga kababayan, mga ka-GPnatics, kapag wala sa Freedom Park, yung mga nagsasalita, Soljan could do something doon sa mga tao na yun na nagpaparatang na hindi naman totoo. Pero anong ginawa ng Soljan? Nananahimik kasama ng PCO. 'Di ba? Ilang beses na yan, not once, not twice, not thrice. Ilang taon na, mga kababayan. So parang sabi ko sa sarili ko, it seems like to me, itong taong to, pinapasahod ng gobyerno but he is doing nothing. 'Di ba? Nagpapalaki lang ng
Bahala na kayo kung ano isipin yung pinapalaki niya dyan. Kasi hindi niya ginagaya si Secretary Anyo. Si Secretary Anyo, may magandang relasyon siya kay Duterte. Pero mga kababayan, because siya ngayon ay isang tao ng gobyerno at naniniwala siya na tama ang ginagawa ng gobyerno na to. Isa pa siya sa mga tumulong to craft how to get Duterte. Itong si Maynard Guevara, if you do believe that this government, mga kababayan, ay hindi maganda, mali sila sa kanilang ginagawa, why don't you resign? 'Di ba? Umalis ka na diyan, boy. 'Di ba? At ipakita mo na yung tunay mong kulay. Sinisira mo pa yung diskarte ng ating Pangulo eh. My God. Yung mga taong kagaya mo, you better go there, somewhere else. Pumunta ka na doon sa maisog-isog rally. Pumunta ka na doon at sumama ka na sa kanila. We don't need you. Diba, Ma'am Marlene Ratuita? Hindi namin kailangan ang isang tulad mo na kukontrahin ng gobyerno na magpapahina po sa kaso laban kila Digong Duterte. Kasi mga kababayan ang implikasyon po ng pagtanggi niya para maging abogado ng gobyerno, nako, magpapahina po yan kila General Torre. Mabubutasan sila. Baka lumabas dyan na illegal ang paghuli kay Digong Duterte. Patay tayo dyan. Pwede naman yung tanggalin yung Solicitor General, di ba? Anytime he serves at the pleasure of the president. Abogado mo yun. Pag inabandon ka ng abogado mo, syempre, fire mo. Oo, but the damage has been... Dapat, i-fire mo na yan. Ganun lang yun, i-fire mo. PBBM. Tinatawagan ka po namin. Sana makita nyo to. Kita nyo, merong mga taliwas doon sa inyong mga kagustuhan. Nagsalita nga yung isang mamamayan, ordinaryong mamamayan. Itong mga to, imbes na umaangat tayo, pinipigilan tayo sa pag-angat eh. Pero at this stage, sa palagay mo ba, is it wise for the president to fire the Solicitor General? Or ask him to resign? Well, madaming ways to fire a person. You ask for the resignation without saying you fire him. Nasa kanila na yan. Kasi ang problema nila, there is no teamwork. At saka, they're not... Pwede bang ipalit na lang natin si Chief Justice Carpio? Meron ba itong hinahawakan na ngayon? Na position? Ito na lang sana ang ipalit natin. Diba? Huwag nang si Maynard Guevara, wala namang wenta. On the same page, no? How can you proceed if everybody is going on opposite directions? Correct. Pero Justice, hindi po ba kaya po pwede? Ito naman, napapanood ko lang sa mga pelikula, mga law and crime shows. Ako na lang ang magre-representa sa sarili ko. Sabihin ni DOJ. O pwede kasi kaya lawyer din naman siya. Pero sabi ni Claire kanina, mahirap i-represent ang sarili. Pero pwede. Pwede naman, Justice. Well, pwede naman. Meron namang Prosecutor General, yung head ng prosecution, no? Pero ang nag-a-appear talaga for the government sa Supreme Court at saka sa other courts, yung SG. Yung Solicitor General. So paano yan? Mag-hire sila using public funds ng private lawyer? Well, pag wala silang mahanap sa gobyerno ng abogado. Ganyan pala. Hindi ba pwede yung ES? Kasi yung ES natin, si ES. dating justice din naman ng Supreme Court. Correct. Pwede rin kung gusto niya. Pero madami siyang trabaho at saka hindi yun ng... Hindi. Palagay ko may nakalimutan sila dito eh. Executive Secretary si ES Bersamin, di ba? Mga kababayan, Secretary sa cabinet position. So therefore, mga kababayan, papasok pa rin dun sa batas na tinatawag na Section 13, Article 7. So bawal siya maging maging counsel. 'Di ba? Hindi siya pwede. Sa palagay ko, kasama siya doon
Kung di ako nagkakamali, meron akong kopya. Section 13. Mali. Article 13, Section 7. So, nakasulat doon, President, Vice President, any cabinet members ay hindi pwedeng mag-practice ng law during their tenure. Hindi ko lang alam kung magkakaroon ng special dito kapag halimbawa kinuha nila si ES. Pero syempre mga kababayan, ang pinag-uusapan naman natin dito, ang pinakapunto ay itong pag-atras ng Solicitor General na i-defend or idepensahan ang kanilang mga tao, ang kanilang, 'di ba? Mga kababayan, doon pa lang alam mo na kaagad na baliktad ang utak nito. Trabaho niya ngayon, no? So, yan ang problema. Pag kumuha ka ng isang Solicitor General na hindi in sync with your policy, talagang problema yon. Okay. Sige. Ewan ko nga ho ba, paano mangyayari po dyan? So, pag ganyan na, di ba, may argumento sila sa Korte Suprema. Hindi po pwede si Attorney Claire Booth Sambuena. Undersecretary siya, so cabinet member. Okay? Doon siya pasok sa sinatawag ko kanina, Article 13, Section 7. Parang si BP Sara Duterte. Ngayon, umamin na si Harry Roque. Di ba? Pinagpipilitan nila during the arrest. Sabi ni Digong, hoy, sabi niya kay Torre, yung anak ko nga, inaantay ko. Kasi siya ang mag-abogado sa akin. Siya ang abogado ko. Di ba? Pinagpipilitan niya na ganon. Hindi man lang pumapalag si Medjel Dea. Hindi man lang pumapalag yung abogado ni Alice Goo. Di ba? Si Delgra. Mga kababayan, ang linaw na nakakasulat sa Article 13, Section 7. Ngayon umamin si Harry Roque, hindi po pwede na mag-counsel si BP Sara. Kasi nga po, nasa Constitution. Di ngayon, nalinawan na kayo mga idiotertes. Umamin na si Roque na hindi pwedeng mag-counsel ang isang BP. So, ibig sabihin, mali din talaga, parang pag-amin na po yun, admission of guilt. Yung ginawa po ni BP Sara kay Zulaika na pumasok doon sa Congress. Ako po, ang kanyang counsel. Vice President ka? Magka-counsel ka? Dapat mag-resign ka muna. Kung gusto mo mag-counsel, di ba? Halimbawa lang, sabi ng Korte Suprema may basis yung writ of habeas corpus justice. produce nyo yung body nung Rodrigo Duterte dito. Paano po yun? Paano i-execute yun? Papauwi ba natin? Well, yung habeas corpus, tingin ko, wala na yun. Wala na yun. Mutin academic na. Pero ang na. issue dyan, yung whether the act of the government in surrendering Duterte was legal or not. So pag sinabi ng Korte Suprema, hindi legal, illegal yung pagpapadala kay Digong dun sa dahig. What is that? Paano natin mababawi yung Duterte dun sa dahig? Hindi na mababawi yun. Pero yun ang yun ang totohanan niya na hindi na mapapabalik si Digong. Whether mga kababayan, magkakaroon ng hearing sa March 20 kay Amy Marcos. So kung lumalabas doon, halimbawa, dahil mga kakampi naman nila yung mga tao dyan, palabasin nila sa mali ang gobyerno, sasabihin, mali, illegal yung pagka-aresto. Ang tanong, pwede pa ba nakunin si Digong? Pabalikin? Wala. Kasi ang ICC, wala silang pakialam kung ang pagdampot doon sa akusado, sa subject, illegal, na kinuha, dinampot, o kahit ano pa man pamamaraan yan, as long as nasa kanila na, wala na silang pakialam. Diba? Pero of course, mga kababayan, ako po ay naniniwala na legal ang pag-aresto kay Duterte. Kasi yung pag-aresto na yan ay surrender. Diba? Pero nagkamali ang gobyerno, masama yon sa image nila, no? Bakit maswerte ang kalendaryo? Bakit? Kasi marami siyang data! Sasaya nyo Yes po, Ma'am Marlene Valencia, walang sinabi ang ICC. Pero sabi ko nga po sa inyo,
realidad, whether that is illegal or legal, wala nang pakialam ang ICC doon. Remember what the statement of Attorney Medjaldea nung siya po ay nagre-request na i-postpone yung appearance ni Duterte? 'Di ba ang sinasabi niya na ang pag-aresto ay illegal, tapos kinidnap daw, tapos ang sabi niya pa ang incumbent president or the sitting president is the one who orchestrate para pigilan ang mga Duterte sa pagtakbo sa 2028. 'Di ba? Hindi naman pinapansin 'yun ni Motok. wala siyang pakialam doon. Sabi ko nga imbis na sagutin yung mga katanungan, ang dami pa nila mga ek. Ayun. So hanggang ganun na lang. Yeah, hanggang ganun na lang. Kasi wala na. Moot and academic na. Doon na siya. Outside the jurisdiction. Pwede rin sabihin ng Supreme Court, moot and academic na ito. The Duterte is now in the is outside of our jurisdiction already. Pwede din nila sabihin nun. They can also rule that way. In the same manner na pwedeng gamitin ng Duterte camp yung kung ano, halimbawa sabihin ng Korte Suprema, hindi mali yung pagdadala nyo doon. Pwede ba nilang gamitin yun doon sa The Hague? Sabihin, mismo Supreme Court na namin nagsabi, mali ang pagkakabit-bit sa dating... Mutin academic na nga kasi walang jurisdiction ang Pilipinas sa ICC. Baliktad to walang jurisdiction ang Pilipinas sa ICC. Kung halimbawa nagkataon na lumabas sa investigasyon, illegal yung pagkakadampot, since nandun na, hindi mo na mahatak si Duterte. Siguro ang pwede mo na lang mahatak sa kanya yung espiritu niya. Joke. Pangulo. At pwedeng ilaban na kidnapping ang nangyari. Well, they can say that, pero ang rule naman sa ICC is that we don't care. It doesn't matter to us how you were brought here, kahit na nakidnap ka. But you are here now, we can now prosecute you. Nako po, ayan. Whether you are kidnapped or not, whether that is illegal or not, ang pagkakadampot sa'yo, as long as you are here, we will prosecute you. Madami ng kaso na ganyan. The irregularity or illegality of the arrest will not affect the jurisdiction of the ICC dahil hindi naman ginawa ng ICC yung irregularity or illegality. They did not participate in that. Iba naman, that's done by a state. They had nothing to do with that. Ganun. Nako po, mga kababayan, sabi dito walang pakialam ang ICC doon kung sila ay dinala ng illegal or legal kasi hindi naman sila yung gumawa ng pag-aresto. It was done by the state member or it was done by the state. Huwag na natin lagyan ng member, magiging iba meaning nun. Sabihin pag state member, ibig sabihin member tayo ng ICC, hindi, mali. Alisin natin yung member. It was done by the state. Okay? So maliwanag, wala na silang paki doon dahil hindi sila yung gumawa. Mga kababayan, at sana sa pagkakataong ito, kung sino man ang mga nakakapanood na nanonood sa atin, mga taga-PCO, you better fire na itong si Guevara kasi wala naman po nandyan lang siya, nagpapalaki ng yagba. Kung ito po ay kontra sa taliwas doon sa plano ng gobyerno at syempre sa goal ng gobyerno, dapat po talaga alisin yung mga tao na to. Kasi ito yung mga taong to na magpapabigat po sa desisyon ng gobyerno natin. And ako, isa rin to sa masasabi ko noon na talagang pumipigil, mga kababayan, nung panahon na talagang putok na putok ang pangalan ng ICC. Ito yung laging nagpapa-interview si Guevara na sinasabi niya ng ICC is wala talagang jurisdiction sa Pilipinas. So therefore, pinagpipilitan nito na hindi madadampot itong si Digong, dumating ang pagkakataon, dumating po ang karma, ayun. 'Di ba? Electronic, ang bilis. Okay, so maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kababayan, sa lahat po ng mga siyempre nag-share din po ng blessing kay Miss, ano ba pangalan nito? Miss Maya Ria, salamat po. Hakuna Matata, thank you rin kay Oreya, at syempre dun sa dalawa kasi Etilin Solis,
Ganon din kay Lilibet Galang at sa lahat po mga kababayan ng walang sawang sumusuporta po sa programa natin. Nako, talagang wala pong salita na talagang makakapagsabi o makakapag-explain, tawag dito, na pwede kong gamitin para ipaabot po ang pasasalamat sa inyo. Sobrang maraming salamat po. Nung nakaraan ay 100,000 lang tayo, ngayon ay nasa 105,000 na ata tayo. Hindi ko alam, tingnan ko, parang 106 na. Mga ka-GP. Ayan, 106,000 na ang bilis, sobra. Dahil po yan sa inyo. Dahil po yan sa pagmamahal ninyo sa programang ito. Maraming salamat po muli at mag-ingat tayong lahat, mga kababayan. Mamaya, magkakaroon, di ko alam kung hahabol pa ako, pero naka-live din naman yung mga kapwa nating vlogger dahil meron silang interview with Trillanes at dun sa mga biktima po ng EJK. Please, panoorin po natin sila. I don't know kung makakahabol ako kasi wala pa kaming tubig eh.